Okay, so unang accessories natin para sa ating NS400, syempre kailangan meron tayong cellphone holder. Yung Motowolf na version 9 at specifically ito yung handlebar mount, no? So ito yung pinaka cellphone holder niya, adjustable yung ilalim, yung ibabaw, and then yung sides, meron ditong locking mechanism. Ayan. And then, dito sa likod, ayan. So, ito, pwede mo siyang ikabit dun sa handlebar. So, para to sa mga naka-naked handlebar, no, na motor. Pwede siya. Ang pinakamaganda rito sa version 9 na to ng Motowolf is meron siyang vibration dampener. So, para dun sa mga phones like iPhone or medyo mga high-end na Samsung or Android phones, medyo sensitive, no, yung ating camera pagdating sa vibrations. Ang tendency niyan, kapag walang vibration dampener, nasisira yung camera. Eventually, makikita mo na lang pag ginamit mo yung camera mo, nagva-vibrate na, no, nanginginig yung camera natin. So nakailang cellphone rin ako na nasiraan ng camera because of that. Kaya ever since, laging may vibration dampener yung cellphone holder ko. Before, ang ginagamit ko yung quad lock or push lock, no? Hindi yung gumamit na rin ako ng original nun para sa Ninja 400 ko before. Pero I've tried using yung mga yung mga copy na may vibration dampener dun. Okay din naman eh. So far hindi naman ako nagkaroon ng issues. Yun nga lang kasi ang downside para sa akin nun, kailangan yung cellphone case mo meron siyang mount, no? So kailangan, usually ako nagkakaroon pa ako ng separate case para dun sa phone ko. Tapos dun ko nilalagyan ng adhesive na mount. Ngayon dito, kahit ano yung cellphone case mo, since ganito lang siya, no, diretso, rekta lagay, wala kang kailangang adjustment na gawin. Tapos meron na rin siyang built-in na vibration dampener. Ang cons lang minsan nung ibang mga users dito is they find this medyo bulky, no? Which is true, no? Medyo malaki siya eh. Ayan, no? Isang buong kamay eh, no? Pero very heavy duty kasi to. And I'm okay kasi kumbaga sa NS400 okay naman to, bagay to kasi malaki din. Medyo medyo nasa medium size yung motor, hindi siya yung kagaya ng mga scooter na medyo maliliit. Okay, so gamit ko rin to sa NMAX before. So okay din naman siya. Kaya lang yun nga, nung nabenta ko na rin yung NMAX ko, kasama yung cellphone holder dun, kaya ito bumili ako. Apart from that, adjustable din to, yung kanyang parang pinaka-stem. Okay, meron lang siyang twist dito. Okay. And lastly, meron siyang ganito, no? Action cam mount. Diba? So, pwede kang magkabit dito nung, let's say, Insta360, which is yun yung ginagamit ko ngayon, no? Yung Insta360 Ace Pro 2. Pwede rin yung mga Insta360 X5. Yan. So, pwede, no? So, very maganda yung contraption nitong na to, cellphone holder na to. Tapos, meron pang rubber dito sa gitna para talagang in place. And mahirap mahirap nakawin to kasi talagang masikip, no? Tsaka adjustable yung default na length nito. Ang maganda rin dito is hindi siya maalog, no? Kasi minsan, 'di ba, yung mga sinaunang Motowolf na bakal, kapag walang nakalagay na cellphone, maingay eh, no? Kasi gumagalaw yung mga parts niya kasi moving. Kailangan mo lagyan lagi ng cellphone para lang maging tahimik. Pero ito hindi niya kailangan ng ganun, no? So kahit wala kang cellphone na nakalagay dito, okay pa rin siya. Wala siyang noise, okay? Ito yung box dun sa unit. So inside it, meron kang ito yung mga tornilyo. Ayan. And then you have two sizes para dito sa handlebar mo. So merong mas maliit, meron ding medyo malaki-laki. Ayan. So si NS400 22mm up to 28mm sa gitna yung sukat, no? So ito, titingnan ko na lang kung ano yung pwede dito. And then ito, meron din siyang mga tools. Ayan. Tapos yeah, I think that's pretty much it. Meron tayo ditong
mga instruction materials. Tapos yan, maganda yung packaging nitong Motowolf na to. Okay, so ito yung kanyang package. Yan, Motowolf. Ito yung kanyang box. Yan. Alright, so ngayon kabit na natin siya sa handlebar. And by the way, hindi lang pala ganito, no, yung kanyang mounting system. Meron din siyang clamp. So pwede mo siyang tanggal-tanggalin, kaya lang ako kasi gusto ko nandun lang nakafix. Minsan kasi pag nakalimutan ko pa yung clamp na version nito, baka mamaya maiwanan ko, syempre mamaya manakaw. And then meron ding side mirror mount, which is yun yung ginawa ko rin nung nagkaroon ako ng NMAX. Okay, so ngayon kabit na natin. Tingnan natin kung ano itsura para sa ating first accessory kay NS400Z. Okay, so ito kabit natin. Mukhang yung maliit na mount mukhang mas okay gamitin dito. So eksaktong-eksakto siya. Ayan. So lagay lang natin dyan, maybe pa ganito. Ayan, paturo na ganyan. Okay. Tapos ang magiging itsura niyan banda rito. Kabit muna natin yung mga tornilyo niya. Okay, so ito na, ikabit na natin. Ganyan yung itsura niya. Okay. Oh, diba? Mukha bang bulky. So dito lang, tornilyo sa handlebar, saktong-sakto yung maliit na mount. Okay. Tapos basta maikabit nyo na tong base, itong mga adjustable stem dito, will do the rest of the work pagdating sa adjustments. Okay. Yan. So ganyan yung cockpit natin. O, diba? Ngayon, subukan natin. Okay, so ngayon try natin na may phone. So nai-adjust ko na tong width niya using itong lever dito. Ito rin, adjustable yan. And then meron siyang locking mechanism dito. So isang shot dito, back. And then ilalak mo naman gamit dito. Ayan. Diba? And then yung charging port, okay, accessible pa rin going to this charging port. Yan, diba? So okay pa rin. Tapos try nating iliko. So ganyan yung itsura nyo naman. So malaki pa yung clearance. Anyway, pwede nyo pa rin i-adjust to eh. Kung ayaw nyo ng ganito yung angulo, pwede nyo pang iusog, no, sa likod para talagang hindi na siya babangga. Pero sa ganitong angle, okay naman na. Ayan, oh. So yan ang ating unang accessories. Unang accessory para kay NS400. Tapos yan, accessible pa rin yung ating mga camera mount dito, although I'm not sure if I'm gonna use that kasi ito kailangan mo pa rin ng stem, no? So pwede mong ilagay yung camera mo dito.